So hello no, ngayon no, pag-usapan itong tungkol sa mga ministry no. Sana no suportahan ninyo at ipagdasal nyo lagi ang inyong mga mangangaral or especially mga pastor no sa mga simbahan no, mga church leader no. Kailangan nyo po ipagdasal no na sana bigyan pa sila no, ng lakas at kaalam no ng Panginoon upang sabihin nila ang buong katotohanan para sa mga taong congregation nila no, sa mga congregation. Kasi ang trabaho kasi ng mga pastor na yan, kung akala nyo is nangaral lang yan, hindi po madali ang kanilang mga trabaho. No? Hindi po madali no, na mangaral ka sa salita ng Diyos. Pero ito ay isang kagalakan para sa mga taong buong puso no, na inalay ang kanilang buhay o sarili doon sa ating Panginoon. Pero kailangan din nila ng lakas kasi nga sa kanila din or sila din ng mga church leader or family, pastors family is under attack din sila ng mga kaaway. No, so kailangan din yun na ipagdasal. Bigyan sana sila ng Diyos ng lakas no, na ipagpatuloy hanggang sa matapos no ang kanilang mission bilang preacher no, bilang mga lingkod ng Panginoon at pagdasal niyo sana no na sana sabihin nila ang buong katotohanan para doon sa mga congregation. Kasi nga, sila po, wala po silang tigil para po ipagdasal din po kayo no na para sa inyong kaligtasan no na sana yung salita ng Panginoon ay parang ulan no na nahuhulog mula sa langit doon sa lupa. Tapos yung lupa ay tulad sa parang puso natin no na diretso talaga siya papasok sa ating puso at tatalab no. So ipagdasal natin sila lagi kasi nga under attack sila din ng demonyo. Kasi nga ayaw ni Satanas no na magsabi sila mangaral sila sa salita ng Diyos kasi nga ayaw ni Satanas na malaman ng buong ng mga tao ang katotohanan kasi ayaw ni Satanas na malaman ng tao ang katotohanan at magbalik sila sa Diyos to repent. Kasi nga maraming mga church leader natin ngayon no, na wala na, kinokontrol na ni Satanas. No, may ilang mga leader pa rin na hinahawakan pa rin nila ang kanilang mga pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Marami ding mga church leader no, na wala na. Kumbaga, hindi na nila sinusunod yung kalooban or kautusan ng ating Panginoon Kristo. So, kailangan natin silang ipagdasal no, at ay panalangin no, na sana bigyan sila ng lakas ng ating Panginoon. Gabay no, na sana ang presensya sa Panginoon, presensya ng ating Panginoon ay magagabay sa kanila no, tulad ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak no. So sana bantayan sila ng Diyos no, at bigyan ng lakas lalo na ang kanilang mga pamilya no, na bigyan sila ng punuin sila at galak at bigyan sila ng kagalakan lagi araw-araw sa espiritu ng ating Panginoon upang magiging masaya at hindi sila hihinto sa kanilang mission bilang preacher, mga lingkod ng Diyos. Kasi nga maraming mga church leader ngayon na umalis sa katotohanan at lumipat sa kasinungalingan. No? So from liwanag to darkness. No? So lagi nating pagdasal sila kasi nga sila rin wala rin silang tigil na ipagdasal din ng kanilang mga member, mga congregation or mga members no. So kailangan magtutulungan ang bawat isa kasi nga sila wala ring tigil sa inyo no na gabayan no or para kayong ginagabayan kayo para ganito ganyan sabihin ang katotohanan upang malayo kayo sa paggawa ng kasamaan na siyang dahilan na mag-aalipin sa bawat tao sa kasamaan no. So wala silang tigil kundi patuloy nilang ginagabayan no sa pamamagitan ng dasal at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo no, na sana bigyan sila ng lakas pa rin ng pamilya no kasi kailangan talaga yan at responsibility din natin ang ganon. Magtutulungan tayo kasi iisa lamang tayo dito sa mundong ito. Magkakapatid lamang tayo dito sa mundong ito. Magkapatid tayong lahat in Christ. No, kahit pa iba-iba tayo, iba-iba yung religion, iba-iba yung tribo or lahi or utis o balat or kulay ng mata or ano pa man no. So dito sa mundong ito inilagay tayo ng ating Panginoon para magiging isa doon sa kanyang kaluwalhatian kahit pa iba-iba ang ating paniniwala. Ngunit maraming mga tao na lumalayo dahil nga sa mas pinapaniwalaan nila at pinapakinggan nila ang kasinungalingan kaysa mismo sa katotohanan no. So tulungan tayo
mga member at saka sa mga pastor, mga church leaders. Kasi maraming mga church leader ngayon na hindi na nila ipinangaral ang katotohanan. Kontrolado na ni Satanas sa daling salita. Kung ano yung pinagbabawal ng Panginoon, yun na yung sinasabi nila no, na ito gawin nila. So ginagawa nila yung mga kinamumuhian ng Diyos. Kaya walang tigil or hindi umaalis sa kanila ang kasalanan at ang kasamaan. Kasi nga, instead na sabihin ng katotohanan, kasinungalingan ang sinasabi, kaya ang kasamaan ay hindi talaga lalayo sa kanila. No? So, kailangan nating ipagdasal ang mga church leader na sana ang Diyos magpupuno sa kanila ng Espiritu Santo at pupunuin sila ng kaalam at sa walang takot sasabihin ang buong katotohanan para mamulat ang mga member no, na mali ang ginagawa nila, na mali ang kanilang pagmamahal sa isang bagay na siyang dahilan upang sila ay mapapalayo sa Panginoon. So ipagdasal natin sila lagi na ang Diyos magpanalangin sa ating lahat, especially sa ating mga church leader no, at saka members. No. So hanggang dito na lang, and God bless everyone. Amen.